Ayan. Ayun mga pare, kamusta? Mga mare. Ayan. So, first of all, mabilisan to, no? Kasi, paano ba? Ginawa ko talaga yung page parang portfolio. So, ilalagay ko dun yung mga nagagawa ko and then yun yung ipapakita ko sa mga clients ko. But then, nung shinare ko yung link, nagbanggit ako doon na mag-share ako ng tips and tricks about freelancing and then um funnel building. So, eto, gagawin natin ngayon, no. Unang-una sa lahat, paano ba? Hindi ako vlogger, hindi ako podcaster, so sinusubukan lang natin 'to na para din yung mga nagtatanong sa akin na paano ba 'to, paano ba 'yan, yun, ma-share ko yung knowledge ko about freelancing. Ayan. So, ayun. Umpisahan natin, no? Naisip ko lang, why not? Why not gumawa ng video na lang? Although, ginawa na namin to dati. Gumawa kami ng page called Go High Level Filipino Freelancers. So, medyo tinigil namin siya kasi walang nanood. Walang nanonood talaga. Parang gumagawa kami ng tutorials, tas walang nanonood. Ayan. So, very technical kasi yung approach namin that time na parang direct to the point. Ito yung app, ganito yung gagawin mo, pag ganito yung sinasabi ni client, ganito ganyan. So ngayon, ang approach ko is more of parang nagkukwentuhan lang. Parang nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. So yun. Ang una, ano ba talaga yung freelancing? Ano ba talaga yung VA? 'Di ba? Kasi may misconception yung tao na, anong work mo? Anong work? Sa bahay ako, freelancer ako. VA. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin yan. So, ang sa amin, ang nagiging reaction namin na, okay, maganda yan. Anong klaseng VA? Doon sila parang na stan. Kasi ang nagiging thinking ng iba, well, di naman lahat. Pero, madalas, nagiging thinking ng marami is, pag VA, isa lang ang ginagawa. Hindi siya ganun. Pag VA ka, marami siyang branches. So, parang di naman kasing tindi ng doktor. Pero, basically, para siyang doktor, di ba? Merong doktor sa puso, merong doktor na surgeon, merong doktor na ganito, sa lungs, merong sa mga cancers lang ang hinahawakan nila. So, pag VA ka, meron kang certain certain skill na dun ka magli-lean on. Basically, kung marami kang kaya, that's good. That's good kasi syempre, ang dami mong kayang i-offer sa client. So, pag freelancer ka, or yun, VA ka, what you're selling is yourself. Ibebenta mo yung service na kaya mong gawin para mapabilis yung process nila or mas mapadali yung way nila to grow their business. So sila, magfo-focus na lang sila on selling their service din. Kasi ikaw na yung gumagawa ng ganito, ikaw na yung gumagawa ng ganan. So maraming klase ng VA. Meron dyan na administrative lang. So basically, ang ginagawa nila is operation support, pag set ng appointment para sa client. Meron din mga file management. So more on administrative, yung mga usual na nakikita din natin sa mga office, 'di ba? Na parang pag tinanong ka,
Saan yung file na to? Ganito, ganyan. Sir, dito yan. Dito ko siya sinave. More on organization. Tapos, meron ding mga general VA, kung tawagin. So, more on email management, scheduling din. Doon din pumapasok yung data entry, tsaka yung mga documentations. Pag general VA, madalas, parang ano na rin eh. Parang personal assistant ka na din nila ng business owner mismo. So, minsan, hindi naman siya pasok sa business nila. Pero ikaw yung aanoy nila. Ikaw yung uutusan nila. Like, Jake, sige nga. Gusto kong magbakasyon sa Spain. Mag-research ka nga ng mga pwede kong puntahan doon. So, yun. Gagawin mo siya. Yun yung mga usual general VA. Aside from that, social media, meron din. So, ikaw yung mag-handle ng social media accounts nila. Facebook, TikTok, Instagram, minsan kasama na rin yung email doon, LinkedIn. So, pag may mga nagme-message sa kanila, ikaw yung sasagot on behalf of them. Tapos, minsan, or not minsan, palagi, ikaw yung gagawa ng mga post. Kailangan gagawa ka ng mga engaging na post for them. No? Na like, tatanungin mo sila or yung audience nila, tatanungin mo something related. Kunyari, bakery siya. Ano mas prefer nyo? Chocolate cake or mango cake? Parang ganun. Something ganun. So, dahil nagre-respond sila sa mga post mo, nabuboost yung social media presence nung page. So, medyo mas nakikita sila ng mas marami. Ayun. Okay? So, by the way, bear with me hindi ko na to i-edit. Ito na to. Kung paano ako nagkukwento sa inyo. Ganun lang. Kasi, syempre, sabi ko nga, di naman tayo vlogger. Di naman tayo podcast host or something. No? The goal lang is mahimay ko sa inyo na madali siyang madadigest ng kahit zero experience sa freelancing. Mas madali nilang maiintindihan kung ano yung freelancing. Ayun. So, madalas din na ma-share ko dito is parang about sa work ko. Funnels, automation, yun. So, kung gusto ninyo na expand ang knowledge nyo about dyan or gusto nyong from zero is matuto kung ano yung mga ginagawa ko or naming mag-asawa, pwede nyo panoorin. Ayan. Isa pang common na VA is yun, customer support. So, responding din, more on responding, pero ano siya, on a technical side. So, kailangan alam mo yung product ni client na ino-offer ng client mo. Then, syempre, nagkakaproblema yun. Say for example, meron siyang app na binibenta. Yung customer ng client mo bumili. Kaso hindi ko siya or hindi niya maintindihan paano gamitin yung product na yun. So, ikaw as a customer support, ikaw yung magko-call sa kanila, ikaw yung magcha-chat pag meron silang mga questions. Yun. Ikaw yung sumasagot. So, commonly, ang mga pumapasok sa customer support as virtual assistant, mga galing na rin sa mga BPOs. Yan. Sila yung para sa akin perfect fit. Kasi kaya na nilang humandle ng mga clients na zero knowledge sa ganitong bagay, pero natuturuan nila. Nagagawa nilang ipadigest
sa client, sa utak ng client na ganito lang yan kadali. Turo ko sa'yo paano. Yan. Mga malalalim na virtual assistant type, para sa akin to is yung mga content writer. Yan. Sila yung mga gumagawa ng blog post para dito sa website na to. Sila yung gumagawa ng website content. Basta lahat ng mga written materials, sila yun. So, isa pang tawag sa kanila is copywriter. Yun. Para sa akin, isa yun sa mabigat na type ng virtual assistant. Kasi, syempre, unang-una, parang there would be a lot of research para mabuo mo tong isang blog post na to. Ganun siya. Magsusunog ka talaga ng oras na magbasa ng mga bagay. And for those people na kilala ko, hindi ako masyadong mahilig magbasa. Mahilig ako manood. Like, kunyari, may mga tutorials, ganito, ganyan. Papanoorin ko yan. Pero yung babasahin ko siya, I don't know. Hindi talaga siya fit sa akin. One more technical is yung mga SEO. Ayan, so sila yung nag-o-optimize ng website. So kung mapapansin mo, may mga pag nag-search ka sa Google, like anong service ba? Kunyari, bakery, bakery near me, 'di ba? Matik 'yon. Pag sinearch mo si Google, meron sa first page pa lang may mga options na bakery 1, bakery 2, bakery 3. Ayan, 'yon. So tawag doon is ranking. Yun yung ginagawa nila. Kasi aminin naman natin, 'di ba? Pag nag-search ka sa Google, madalas tinitingnan mo yung first 5 options lang. 'Di ba? Walang nakakarating, 'di ba, yung Google ang haba ng kung gaano kadami yung nakita niya sa internet na option. Maghahanap ka ba dun sa dulo? Let's say, pang 256 page. Hindi ka naman maghahanap dun. Ang sipag mo naman, umabot ka dun, di ba? Usually, first page lang. And, hindi siya madali na mapapunta yung website mo ay mapupunta sa first page ng Google pag sinearch nila yung product. So, yun para sa akin is isa din sa napaka-technical. Napakahirap niya. Tinry ko siyang aralin. Syempre, iba-iba naman tayo ng capability na umintindi ng bagay. Maaaring may mga bagay na madali sa akin, mahirap sa inyo. May mga bagay na hindi ko maintindihan, pero basic lang sa inyo. I'm not saying na wag niyong i-try. I-try niyo pa rin. Kasi ano ba? Isa sa struggle ng VA or ng mga mag-start mag-VA is di nila alam kung saan ba ako mag-uumpisa. 'Di ba? Ano ba yung sinabi ni Jay? Malawak daw yung freelancing . Malawak daw yung VA . Madami daw options. Alin dito yung option sa akin? Yun. Madalas yun yung mga nagiging problem pag ini-explain na namin. Yung VA ganito, ganyan. So, suggestion ko, hanapin mo yung something na na-enjoy mo. At the same time, di naman kailangan pinakamagaling ka. Siyempre, wala namang ganun. Di ba? Wala namang ganun. Kahit yung mga matataas na, lagi may mas magaling pa rin sa kanila. Di ba? May iba nga, ang galing-galing na, pero nung pumasok siya sa room na, eto, ma-share ko lang. Nagpunta kami sa isang event wherein nandun mga web developers, mga marketers, ganito. Tapos, hindi ko naman sinasabi na sobrang galing ko. Pero nung pumasok ako doon, sa room na yun, nagmukha akong alam mo yung bata.
nakikinig ka lang sa kanila. Tinatry mong intindihin yung language nila, yung paano sila naggaganito. Okay. So, yung code na ginamit ko dyan, ganun. Okay. Tinatry ko siyang intindihin. And for the past, like, yung experience ko when it comes to freelancing is started nung 2020. Pero pagpasok ko sa room na yun, parang na-culture shock pa rin ako. Okay? So yun, hindi laging kailangan pinakamagaling ka. Basta lang confident ka. Yung confident ako na may alam ako sa ganitong bagay. For example, graphic designs. Diba? Di naman kailangan sobrang lupit mong gumawa ng mga ganito, ganan. Diba? Pwedeng may idea ka lang. Then you will grow. You will grow na in the process. So, ayun. I suggest hanapin mo kung ano yung na-enjoy mo, first of all. Kasi ang most problem ng mga nag-freelance or VA is burnout. Nababurnout sila sa ginagawa nila. So, medyo, at least kung na-enjoy mo yung ginagawa mo, baka hindi ka masyadong makaramdam ng burnout. Ayun. Kasi pero marami pa rin kasing factors yung burnout di ba? Meron pa ring dahil yung katrabaho mo o dahil yung boss mo sobrang toxic, di ba? Maaaring ma-burnout ka rin. Diba? Another type ng VA is yung bookkeeping. Ito parang kailangan na yata dito mga CPA. Yan, kasi hindi ko siya na-try kasi more on managing siya ng mga financial transaction, invoicing. Yun. Medyo mahirap siya para sa akin, especially sa akin. Wala naman ako alam doon, di ba? Yung mga T-balance nga dati. Di ko alam paano ko napasa. So yun yung isa pa. So yun, graphic designs, pwede rin kung yun, enjoy mo yung graphic designs. So yun, gumagawa ka ng logo, social media graphics, mga graphics sa website, infographics, basta lahat na may graphics. Pwedeng yun yung i-focus mo. Okay? Meron ding video editing. So, same lang din. Panglagay sa social media, pang ganito, pang ganyan, kung ang client mo ay vlogger or ang client mo ay podcast host or yung mga business coach, life coach, yan. Papa-edit yan for sure. For sure. Kasi may mga times na ang kailangan lang ganitong kaiksing video or yung quality ng video kailangan improve. Yun. Isa pa is email marketing. So, basically, gumagawa ka ng campaigns to send people yung mga prospect nila. Parang kino-convince mo sila na bumili ng product na ino-offer nung boss mo through email. Ayan. So, nagsisend sa kanila, asking them to book an appointment. Tapos, send lang ng link ng calendar. Ganun lang. I mean, not lang. Mahirap din siya. Halos lahat naman. Parang wala naman. May trabaho bang madali? Wala nang trabahong madali. Kahit anong trabaho, mahirap yan. So, yun. Project management or project manager. Ito naman yung medyo dapat napaka-organisado mo. Dapat napaka-organisado mong tao kasi pag sinabing project manager ka, yung utos ni boss, sa'yo lang yun bababa. Ikaw magko-communicate sa team. Diba? O Jake,
gawan mo ako ng gawan mo ako ng say, post. Gawan mo ako ng post. Gusto ko nang mag-post sa mga social media accounts ko about the 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 certain product na ino-offer ko. Itong promo na to. Let's say ganun. Meron akong promo sa product ko na to. Say 20% discount. Gusto ko siyang i-post sa mga social media ko. Oops. Hold on. Ayan. Excuse me. Ayun. Gusto ko siyang i-post sa mga social media accounts ko. So, ikaw, as project manager, ang gagawin mo? Okay. Sino yung mga kailangan ko dito? Graphic designer ko. Video editor ko. Kailangan ko rin yung content creator ko or yung copywriter ko. Kailangan ko rin ng social media manager ko. And pwede din natin isingit yung web developer, yung web dev nyo. So, bakit? So, gagawa si copywriter, gagawa siya ng mga written things about the product, bakit kailangan siyang bilhin. Pwede siyang ilagay sa web page. Tapos yung mga post, nakikita nyo naman yun yung mga ads sa Facebook. Pag kinlik nyo yun, napupunta kayo sa madalas mapupunta kayo sa website na dinidiscuss yung product na ino-offer nila. Try mo yun, try mo minsan. Pag nagbukas ka ng Facebook, pag may nakita kang ad, i-click mo, mapupunta ka sa website. So basically, ganun yung marketing na nangyayari. So ikaw as project manager, ilalapag mo, gawan mo ako ng video, gawan mo ako ng graphics, gawan mo ako ng content about this, tapos mapupunta siya sa landing page kung tawagin. Landing page kung tawagin yung pinapatakan nun. Siyempre, landing, patak, diba? So, ikaw, as project manager, pag sinabi ni boss mo, papatak sa'yo, ikaw na magko-communicate nun sa kanila. Even the deadline, even checking sa kanila araw-araw, nagawa mo ba to? Natapos mo ba to? Kailangan natin yan ma-launch ng ganito. Ikaw ang pupukpok. Ikaw yung manager. Yan. So, ganun yung project manager. Ang isa pa, na most common naman to, is yung lead generation. So, may iba't ibang tools. May iba't ibang tools sa bawat types ng VA. Iba't ibang tools ang gagamitin nila dyan. Pero sa lead gen, ayan, madalas dyan, LinkedIn. So, hanap sila ng hanap sila ng mga tao sa LinkedIn na possible na buyer nung service or nung product na ino-offer ni boss. So, madalas, dun ka lang nakababad. Hanap, connect, send ka ng email na, uy, nakita ko, yung business mo, ganito, ganan. Which is, sa tingin ko, makakatulong yung product namin na ganito, ganyan. If you would love to connect, connect. Yun. If you would love to connect, DM me para mas ma-explain namin, ganun. Yun. So, yun si lead gen. So, ikaw yung taga-kayod nila para makahanap ng bebenta. Siyempre, okay, kompleto yung team. May malupit kang graphic designer, may malupit kang ganito, ganyan. Pero kung leads na papasok, siyempre may iba't ibang way na humanap ng leads or ng possible customer. Si client or si bossing. No? May iba't iba. Pwede kang mag-run ng ads, pwede kang iba't ibang social media. Pwede ganun. May mga platforms din. Facebook, di ba? Pero most common, naghahanap din naman ng ganito, ng lead generation. Kasi pag, syempre, the more
the more ways to get a client, the more na magbo-boom yung business ni boss eh. Di ba? So, yun. So, tip ko, syempre number 1, unang-una, hanapin mo ano yung niche mo bilang freelancer. Ano yung service na i-offer ko? Like, for example, sa akin, gustong-gusto ko yung graphic designs at saka yung funnel building or landing page. Yun yung na-enjoy ko. Kasi feeling ko, pag nakatapos ako ng isang website or ng isang funnel, feeling ko, akin talaga to eh. Ako talaga to. Yun. Maliit na accomplishment para sa sarili, pero doon ako nag-enjoy. Doon ko siya nagagawa. Second tip is, kung gusto mo talaga yung freelancing, try mo rin i-research. Kunyari, nahanap mo na yung niche mo. Let's say, yun, project manager. Parang okay yung dun sa explanation ni Jacob. Parang, ako yun eh. Ako yun eh. Ako yung project manager eh. Parang talent ko yun eh. E di, search mo. Mag-research ka na mag-research how to become an effective project manager. Yun. Diba? Try mo siyang aralin, pero habang inaaral mo, try mo na rin mag-apply. Try mo na rin maghanap. Kasi, dadating yun eh. Kumbaga, pag nandun ka na, natututo ka. Diba? Hindi kami nagtagal ng client na yun eh. 2 months lang eh. Kinik ako. Okay. Natutunan sa 2 months. Diba? Ngayon, pag gumanap ka ng client ulit, ito na-apply ko. Tunan ko yun dun eh. Doon sa dati kong client eh. Diba? Tuloy-tuloy. Hanggang sa gamay na gamay mo na siya. Ngayon, kung feeling mo, basic na sa akin to eh. Expand ka. Expand mo yung kakayanan mo. Nag-start ako graphic designs. Nung nakita ko yung funnel building, tapos may nakisuyo sa akin from sa work ni wife. Yun. Parang tinatanong siya kung marunong magpalit nga lang eh. Papalitan lang yung picture dun sa isang funnel page. Sabi niya, kaya mo ba to? Try ko. Okay ah. Ganito na lang pala ngayon. Kasi nung panahon na nag-aaral ako kasi IT graduate ako eh. Nag-aaral kami nun, parang halos lahat iko-code mo eh. Ang haba-haba ng code mo, tapos lalabas lang, hello world. Diba? Ngayon pala, ganun na lang. Ganun na lang siya. Ang dali na lang. So, sabi ko, aralin ko. Diba? Graphic designer, naging funnel builder ako. Nung ang dami ko na nagiging client sa funnel building, napansin ko yung pinagkakabalahan ni wife, automation. So, si funnel building is more on front-end. Pero, after nung client na ma-visit yung site mo, naglagay sila ng details nila like name, contact number, email address, anong mangyayari? Doon papasok yung automation na ginagawa ni wife. So, inaral ko din. So, ngayon, nandun ako. Yung service ko ngayon, di ko naman sinasabing mabangis or what. Pero pag nag-service ako kay client, nasabi ko sa kanila na all-in-one kaya ako. Ako gagawa ng funnel mo. Yung graphics para sa funnel, ako na rin gagawa. Kung may video ka dyan, kahit raw video yan, edit ko para sa'yo. Ano pa? Automation. Ako na rin bahala. Email sequence, ako nagagawa niyan. So, dahil
ang lawak nung kaya kong i-offer sa kanila. Madalas, hindi man lagi, but most of the time, nalaland ko si client. Especially si wife. Si wife, ang dami niyang dami niya talagang kayang i-offer. Kasi, tinatry niya talagang aralin. Diba? Like Facebook ads. Hirap niyan. Customer relationship. Diba? Si bossing may client siya, galit na galit. Patatatat. Pero magulat ka. Pag nakausap si wife, kalmado. Hindi magka-cancel. Hindi magbabalik ng product. Ganun. Well, I'm not saying na kaya natin lahat. Kaya lahat. But the more na mas marami kang kayang i-offer, mas maraming bibili sa'yo. Mas madali kang makakaland ng client. Diba? Parang sa mga, let's say, karinderya. Diba? Pag may karinderya ka, bukas sila. Dalawa lang yung option. Fried chicken lang, tsaka fried tilapia. Parehas pantuyo. Madalas, dadaan sa'yo yung tao. Ano meron ka dyan? Fried chicken, fried tilapia. Okay. Check lang ako dun sa kabila. Yung kabila, 16 na menu. Diba? May free pa na sabaw. Diba? Free pa yung unang kanin. Kanina bibili. Diba? Sa kabila. Kasi mas marami siyang ino-offer. Diba? So yun, parang ganun lang din. Freelancing or VA. Madami siyang sangay. Hanapin mo kung kung saan ka komportable, saan ka yung alam mong masaya yung gagawin mo. Exciting, yun. And then, pag okay ka na, step by step, okay ka na, check mo naman yung ibang sangay. Baka kaya mo din. Parang kaya ko rin yun na. Kasi matututunan mo yan eh. Kasi, magiging involved ka sa team na may ganito, may ganyan. Matututo ka din. Diba? Pag natuto ka, ay okay yan ha. Free time ko nga pala bukas eh. Aralin ko. Pag naaral mo, at necessary din naman pag inaral mo, expert ka agad eh. So, hirap pala pag naka-mirror yung camera. No? Ayun, so, di naman, hindi naman pag inaral mo, perfect mo agad. Pero, as long as inaaral mo siya at ina-apply mo siya, nalalaman mo na pag ganito pala, mali pala. Hindi ko na siya gagawin sa una. Pag ganito pala, mas okay pala eh, no? Mas madali pala nangyayari. Gagawin mo ngayon sa susunod. Ma-apply mo siya. Ayun. God, 33 minutes, 34 minutes na pala ako nagsasalita. Yun. So, ito naman is parang first video lang. Gusto ko lang din mag-post. Gusto ko lang subukan. Di tayo vlogger, hindi tayo podcast. Hindi tayo singlupit ni Tito Mikey or kung sino pa. Ano lang, gusto ko lang din makatulong. And at the same time, try something new. Gusto ko ito subukan eh. Kasi kahit kausap ko si client, madalas nagpapatay ako ng camera. Hindi ako komportable na, alam mo yun. So, gusto ko din subukan. Baka, ito, while doing this, na nakakatulong ako sa mga gustong maging freelancers, gustong maging VA, natutulungan ko rin yung sarili ko at the same time. Diba? Improving din. Ayan. So, yun lang. Kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang. Makikita ko yan. And try natin i-cover kung madaming questions. Pero ito,
sana ipo-focus ko sana yung page sa all about web development, web designs, funnel building. Pero kung kaya kong i-take din na i-explain yung ibang sangay ng VA ng mas deeper, tatry ko din yun. Tatry ko din. Okay? So, yun lang. Mga pare, mga mare. Maraming salamat at i-share nyo para makatulong din kayo dun sa iba na clueless sa ganitong industry. Alright? See you again soon. Bye!